kailangan kanya-kanyang diskarte. Correct. Kahapon bumili ako ng pork chop partner, 400 ang Oh, talaga, ang mahal. Parang dati presyong baka na 'yun Oh my God. 'Di ba parang 320 lang dati. Oo, meron nga ako naglalako sa amin ng yung mga isda, Oo. mga puset, ganyan-ganyan. So bumili ako, nakita ko kasi parang fresh na fresh yung puset. Mm. 500, Ang akalain mahal. mo. Ayun, Oo. andito na siya partner. Ayan na. Nagbabalik na sa linya si Ginoong Julio Basilan. Sir, magandang umaga po. Good morning, sir. Magandang umaga po. Yun. Yes sir, Ay, si ayan. Jessie and Doris po sa Tandem ng Bayan. Yes po, sir. Oo. Sir, kumusta po ang supply natin ngayon? May nararamdaman ho ba tayong tataas pa yung presyo ng mga gulay natin? Ayun, yung mga ibang gulay na rin, sir, may pagtaas naman ng presyo, pero karamihan talaga, sir, naka-steady sa mababang presyo mula ng last week pa. Mababa talaga yung mga ibang klase ng gulay. Sa ngayon, yung nakita namin sa data ng price monitoring namin dito sa may NBAT, yung luya po yung medyo tumaas ang presyo at saka carrots. Mula nung last week, nasa 70 to 80, pero sa ngayon meron po yung 85 to 90. Sa carrots naman, umabot na po ng 80 to 85 ang presyohan namin dito sa may NBAT ng wholesale price pa. Opo, napakamahal naman pala. Sa carrots. Pero sa mga cabbage, ma'am, yun po yung mababa dito sa NBAT sa ngayon. So yung umbok, yung cabbage, yun po yung nagpe-presyo po ng 5 piso hanggang 9 pesos per kilo na wholesale price namin dito sa may trading post. At saka yung kamatis, yun, medyo umangat ng konti sa ngayon. Kasi last week, umabot lang ng 5 to 8 o to 10 per kilo. Pero ngayon, nasa 10 to 15 as of today yung ayon sa monitoring namin. Opo, opo. Pero meron pong balita na lumalabas na parang inaabandona na raw, partner, ng mga magsasaka, mga mangingisda, yung kanilang man ang pwede nilang i-harvest. Bakit Kasi po lugi na rin yung iba, di ba? Lugi na okay. rin So ano ang latest doon, Sir Julio? Yes, ma'am. Ang nangyayari po kasi dito, ma'am, dati kasi nung mababa yung petroleum natin, yung crudo, pumapatag yung pamasahe mula dun sa farm gate hanggang dito sa may trading post. Umabot po ng 2 pesos to 3 pesos per kilo. Pero sa ngayon, na tumaas, nag-charge sila ng 3 to 5 per kilo. Dito lang sa Biskaya yun. Pero kung outside Biskaya, may nag-charge po ng 7 to 10 per kilo na pamasahe. Pero at kung tignan natin, sample natin sa report yun na 8 to 9 per kilo yung bentahan dito sa may trading post, luging-lugi na po yung mahal natin mga magsasaka. Kaya yun, yung mga ibang magsasaka talaga, hindi na nag-harvest. At yung sa kamatis naman, yung mga nag-harvest ng kamatis is yung mga mas malapit dito lang sa may trading area na mababa yung charge na pamasahe. So yun po yung isang dahilan. So yung mga ibang farmer naman, yung tinukuha na lang kasi yung demand ng mga bumibili dito sa may trading post, hindi na sila kumukuha ng mga bad quality or yung mga low quality or yung mga small size at saka medium size. Halos ang kinukuha na ngayon is nasa yung big size na lang po yung kinukuha sa ganitong kababa na presyo. Ayun, at yun nga sir, may inaasahan pa ho ba tayo na pagbawas ng supply dahil tuloy-tuloy ho itong pagtaas ng presyo ng petrolyo sir Oh, yun. Nakita naman namin na yun sa pinagtanungan namin ng mga suki or mga client namin na buyer, yung isa kasi dito kung bababa yung specifically dito sa may kamatis, yung nagkasabay-sabay dito sa mga lolad na nagtanim ng kamatis noong Nobyembre. So first quarter to second quarter hanggang ngayon nag-harvest. Pero malita namin this third week po ng April dito na yung mga buyers namin, yung volume buyers namin na galing sa Isiha, Laguna dito sa may
Ordaneta at saka Ilocos, dito na sila bibili, hindi na sa kanila kasi wala na silang ani. So yun po yung tinitignan namin kung by last week po ng April is tataas ang presyo kasi dadami yung bibili dito sa aming trading post dito sa may NBAT. Opo. Yung mga nag-aabandon na partner nung kanilang mga naha-harvest, di sila din ang talo. Dahil wala silang maibebenta. Talo na sila, sayang lang din nung yung mga maha-harvest sana. Mas matatalo pa sila, ma'am, kung mag-harvest sila tapos pupunta lang sa tracking. Yun yung medyo nakikita namin na rason. Baka mag-double na talo sila kung pagpunta pa dito hindi pa nabenta. Yun yung problema namin. Ayun. At sana magkaroon ng magandang programa pa at Correct. magawa ng paraan ito ng Department of Agriculture para hindi mauwi sa wala yung pagod ng ating mga farmers. Sayang. Regarding naman sa DA, dito sa may Amad, dito sa Region 2, actually nakipag-coordinate po kami sa Region 2 sa Amad at kahapon nga pumunta sila ng bumili ng mga gulay na mabababa. So mayroon silang nakuha na 1.5 metric ton kahapon. So sana magtuloy-tuloy yung pagkuha nila para maibsan naman yung nararamdaman ng mga farmers namin dito. Kasi yun, kahit kami dito sa may admin ng NBAT nakipag-coordinate, tapos dito naman sa NBAT may trading, yung marketing program namin na kung saan kami po yung bumibili tapos dinodonate namin sa mga foundations. Alright. Sige po sir, hihingi pa rin kami sa inyo ng update po at good luck po sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Ginong Julio Basilan, ayan, ng NVAT. Nako, totoo yun partner, sana mabigyan ng pansin yung hinaing ng ating mga farmer. O DA, pakinaman kawawa naman din umaaray na sila. At dahil dyan, gusto ko lang batiin, congratulations daw si Engineer Juan Carlo Baksal for passing the March 2026 Civil Engineer Licensure Exams. At kanina ko pa binati ang aking magaling at galanteng mekaniko. Ayun. Si Marvin Almazan. Happy birthday. At si Gino birthday! Magaling si natin pinakamagaling na cameraman yan. Sir Gino. Kaya lang pa-north. Papuntang north. Papuntang north. Oo, Ayun. Hi, Jimmy. Oo,